Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang ginawa nga kay former President Rodrigo Duterte dahil sasampahan nga raw ito ng kaso dahil matatandaan natin na talagang si former President Rodrigo Duterte ay talagang binabanatan ang mga tambaluslos at mga politiko na ito na tila sinasabi ng magkakaso kay former President Rodrigo Duterte na wala nga raw itong kawala ang ating Tatay Digong at makukulong daw ito panigurado. Ngunit balta ng maraming netizen na tila ang kakapal ng mga pagmumuka dahil kakasuhan nila si former President Rodrigo Duterte na wala naman silang maipakita na ebidensya at gawa-gawa lamang nila ang mga kwento. Dito nga natin makikita na talagang binanatan nga ni former President Rodrigo Duterte ang mga tambaluslos na ito dahil nga sa kanilang paninira kay Vice President Sara Duterte na talaga naman sinisiraan nila ang pangalan ng mga Duterte na hindi naman ito natiis ng ating Tatay Digong. Kung ikaw ang ama ay talagang paniguradong maiinis ka, kaya naman naglabas ng matinding ebidensya si Tatay Digong at ipinakita sa mga matitinong vlogger at mga attorney at talagang ito ang isinisiwalat na mga baho nila. Kaya naman ngayon ay pipilitin na sampahan si former President Rodrigo Duterte na buwelta ng maraming netizen na suportado nila si Tatay Digong na kahit anong mangyari ay magkakaroon ng EDSA Revolution pagsasampa nila ng kaso si Tatay Digong. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Entertainment. Totoo yun. Basta the only way to make money in a casino is to own the casino. Not to play, because to play is not to earn, it's simply to entertain. And I'll just share with you, kasi nung 2012, the whole year ng 2012, pinag-aralan ko yung mga online casinos because the market is very big at $33 billion at that time. Imagine, mga kababayan, $33 billion ang tinataya ng mga naglalaro sa online casino in 2012. And this is only 15 countries in Europe. Hindi kasama ang Amerika because merong batas ang Amerika na hindi pwedeng kumuha ng bets mula sa mga American players to protect the gambling industry in the US, like Las Vegas, New Jersey. So, nangyari na yan dati. Yung mga may-ari ng online casino nag-meeting, may conference sa Las Vegas. When they landed in Las Vegas, they were all arrested. Kasi yung mga online casinos nila were taking bets from Americans. And that is against the law. So, pinag-aaresto sila dyan sa Las Vegas nung nag-attend yung mga chief executive officers ng mga online casinos. At any rate, this is what I want to share. For those na gusto mag-entertain in a casino, huwag po kayong gumamit ng card. Di ba, merong card, you can either use a card. Yes, o yung magre-register ka. Di ba, ang ano nila dyan, comps, yung mga comp points. Points yan, comps ang tawag dyan. So iniinganyo nila yung players na mag-register. And then bibigyan ka ng mga comps. So ito yung pambili ng drinks, mga points, or hotel stays, ganyan. But merong purpose yan, ma'am, mga kababayan. The purpose na kailangan mo mag-register, gusto nilang mag-register kayo, because they want to track your betting, yung betting ninyo, because the machine will adjust. Hindi totoo na ang principle kasi when it comes to casinos, a random number generator. So yung RNG, yun na nag-generate ng winning combinations. So random siya, pero I honestly believe it is not random. So pag may card ka, matatrack ka ng makina kung kailan ka nanalo. So, tatalunin ka, tapos papanalunin ka ng konti, tapos tatalunin ka na naman. At the end of the day, you will lose more money. So, kung maglalaro kayo, just purposes of entertainment, use cash. Kasi walang tracking doon. Hindi ka matatrack doon.
So if you notice, sa mga naglalaro, pag cash ang nilalagay mo, mananalo ka kaagad. Pangkati yun eh. Pag nanalo Kaya ka, pala kunin mo na. nananalo ako, Attorney Glenn, kasi sinusunod ko yun. Yes, nananalo ako pag unang salvo pa lang, nananalo ako. Tapos umaayaw, so bumabalik ko ulit. Cash yung gamit ko. Cash ang gagamitin mo. Tapos pag nanalo ka na, bawiin mo na. Tapos lipat ka na lang uli ng ibang makina, then cash ulit ang ipasok mo. Because kung nanalo ka na, babawiin yan until maubos yung kapital mo. Now, I have an experience and I'm just going to share this with you. One time, naglaro ako sa online casino using my laptop. Dito sa Pilipinas. Dito sa pwede pa at the time. Dito sa Pilipinas at the time. Nung hindi pa. Ma'am. Dati kasi, hindi pa kinat ng PAGCOR yung access to other online casinos abroad. So, nagload ako ng $100. Nagload ako ng $100. Panalo agad ako. Tapos, yun pa yun, no, nag-study pa ako. So, sabi ko, charge to experience nilang to. Yes. Tapos naubos yung 100. Load ulit ako ng 100. Tapos naubos na naman, load ulit ako ng 100. Hanggang natalo na ako ng $600. Siyempre, malaki na yun. Sabi ko, naku, natalo ko $600. Tapos ma'am, ganito, mga kababayan, sabi ko, titigil ko to. Kasi meron akong record account ko yon. So sabi ko, na-track na yung yung winning ko and losing, ang mga losses ko at wins. Yeah. So hindi ako naglaro doon sa account na yon for the next 6 months. Then one night, after 6 months, tiningnan ko talaga 6 months na, okay, maglaro ka uli ako. Tapos niload ako ng $100. Nung una ko palang mga pangatlong pindot, nanalo ako ng $3,600. Oh my God! Sabi ko, okay na to. Wow. Okay, wait muna. Okay. So, nanalo ako ng $3,600. Dollars yun, ha? Yeah. Pero $100 ang niload ko. So, nilaro ko siya. I think I played it for a week. One whole week. Iba-ibang oras kasi random number generator nga. So, ibang oras. Sometimes naglalaro ko alas 4 ng umaga. Naglalaro ako ng alas 12 ng tanghali. Tapos, yung 3,600, bumaba yun. Tapos, kung bumaba siya to around 1,500, nanalo ulit ako. Kung panalo ko, balik ulit ang balance ko sa 3,600. So, sabi ko, hindi. May limit to. Hanggang dito lang ako. Tapos, nilaro ko ulit siya. Bumagsak siya to $900. Tapos, nanalo ulit ako. Balik ulit yung balance ko to 3,600. Sabi ko, hindi na to random number generator. Kalokohan na to. Tapos nilaro ko na naman. Hanggang 600 na lang yung balance ko. Sabi ko, babawiin ko na to kasi at least yung talo ko dati, bawi na. Nanalo ulit ako, ma'am. Pang-apat na panalo, balik ulit sa $3,600. Sabi ko, kalokohan na talaga to. Tapos nilaro ko ulit. Hanggang 3,300, binawi ko. Profit pa ako ng $2,700. Also, what I mean is that itong mga casino na to, itong mga automated machines na to, they are rigged. Oo. Nakaprogram yan. Kung magkano lang ang pwede mong ipanalo. Parang Smartmatic machine yan, Attorney Glenn. Yes. Yeah. Ma'am, that's my point, mga kababayan. That's my point. Kapag automated yung makina, automated yung slot machines, whether pag sinabi nilang random number generator, it is not true. Because ako nakita ko yan. 4 na business akong nanalo. Yung balance ko palagi lang $3,600. Hindi siya umaangat. So, ibig sabihin, nakapako lang ako dyan. Hanggang dyan lang yung panalo ko. So, after that, binawi ko na. So, profit ako ng $2,700. Kasi may talo ako dati ng $600. So, that's my point, ma'am, mga kababayan. Kung ang slot machine na automated, doon ka na lang sa slot machine na maglaro ng manual. Siguro walang daya doon. In the same way, kung automated yung makina, sa pagbilang ng boto, pwede tayong talunin doon. Pwede tayong magikin. So that's my point na whether that's a casino slot machine or whether that's a vote counting machine. Because it's automated, ang intervention pandaya is automated also. Hindi mo nakikita. Yeah. Actually, Attorney Glenn, 'di ba, nag-file kayo ng complaint, 'di ba, ng
complaint para pigilan nga ang pag-award dito sa Smartmatic. And I believe sa October 17, magkakaroon ba ng hearing or award, i-award na ba yung Smartmatic? Ano bang issue dito, Attorney Glenn? Yung petisyon na yon? Hindi pa po award yan, ma'am. Sa October 17, ito po yung schedule ng hearing ng petition for disqualification. Okay. So, ito yung petition for disqualification na final po nila General Reo, Colonel Udonio, Frank Isaac at si Gas Lagman, of which I am a witness doon sa affidavit ko laban kay Lisa Marcos and the two technical guys na nag-usap sila ni Smartmatic. So, ito yung hearing October 17. So, Martes po yan, ngayong darating na Martes. Pero ma'am, mga kababayan, may nakausap po akong abogado, galing po siya ng COMELEC. At sinabi niya, Glenn, parang naluto na yata yung decision dyan sa petition for disqualification. Ang voting ay 3-4. Talo kayo. So sabi ko, October 17 pa yung hearing namin. Sabi niya, ayun ang sinabi doon sa COMELEC. Pumunta ako doon eh. Ang ugong-ugong doon is, ang voting ay 3-4. Sabi ko, sige. Sabi ko sa kanya, Kanyero, let me guess kung sino yung tatlo. Sino yung tatlo na papabor sa amin? At sino yung apat na hindi papabor sa amin? Kasi 3 pabor sa amin, disqualify si Smartmatic. 4, hindi pabor sa amin, qualified si Smartmatic. So, panalo ng isang vote. So, i-qualify nila si Smartmatic. Sabi ko, okay. Yung tatlo na sinasabi mo, na boboto pabor sa amin, ito si George Garcia, si Nelson Celes at si Maceda. Yung mga inappoint ni Bongbong Marcos. Tama ba? Sabi niya, oo, yan ang narinig ko. Yung mga inappoint ni Bongbong Marcos, papabor kunyari sa inyo. Sabi ko, I am not surprised. Kasi ilalabas nila na hindi ka paniwala yung sinasabi ni Glenn. So kasi bumoto kami, pabor sa kanila. You get me? Yes. Oh, ma'am, mga kababayan. So, muro-muro to. Muro-muro to. Si George Garcia, si Nelson Celes at si Maceda, inappoint yan ni Bongbong Marcos. So, ang sabi ng abogadong kausap ko, buboto yan pabor sa inyo. Ang pagkakaintindi ko, to neutralize my affidavit na hindi totoo yung sinasabi ni Glenn Chong kasi bumoto kami to disqualify Smartmatic. Walang order galing sa taas. Pero, yung 4 na nakaupo na before sila, buboto pabor kay Smartmatic. So, panalo ng isang boto si Smartmatic. So, ma-qualified siya. Yes. So, ang sabi ko, ma'am, mga kababayan, I'm not surprised ko yung 4 buboto kay Smartmatic. Bakit? Mga kababayan, yung termino ng 4, mag-i-expire yun sa panahon ni Bongbong Marcos. Yung 4, yung in-appoint ni President Duterte, mag-i-expire yung termino nila ngayong termino ni Bongbong Marcos. What would prevent Lisa Marcos from promising them? Bumoto kayo kay Smartmatic, i-a-appoint ko kayo sa ibang posisyon pagkatapos ng termino ninyo. Yeah. Yun yung ano nila. Yeah, at ang nangyari na kumbaga naluto na yung voting, 'di ba, sa disqualification, parang slot machine, naka-program na. Pinrogram ni Lisa Marcos. Yes. 'Di ba? Si Lisa Marcos may hawak ng slot machine. Sunusian, oo. Oo, si Lisa Marcos ay may hawak, mga kababayan, slot machine, yung mandaraya. So, yun nga, ulitin ko, itong muro-muro nila sa COMELEC, unahan na natin, at least on this day, October 13. October 13, 4 na araw bago ang hearing, binulgar na natin to rito. Correct. Dahil kung magkatotoo, alam nyo na. Pero kung hindi naman, ang ibig sabihin, nag-adjust sila. Nag-adjust sila. Ganun naman eh. Ganun ginagawa nila eh. Inunahan natin eh. No, di ba, ma'am? Yeah. May obligasyon tayo as Filipinos, may obligasyon tayo kasi yung karapatang bumoto ay constitutional right natin. Inherent yan sa bawat Pilipino. At kung lulutuin itong mga gunggong na to, may obligasyon tayong sabihin sa publiko. Basta ang sinabi ko, ang information na binigay sa akin ng isang abogado na pumunta sa COMELEC, kaibigan ko to, kilala ko to, at kilala nyo ang abogadong ito, 3-4 ang voting. Yung 3 na inappoint ni Bongbong Marcos, papabor sa amin. Kunyari, ipa-disqualify si Smartmatic,
para ma-neutralize yung affidavit ko, yung revelation ko na nag-meeting ang may-ari ng Smartmatic at si Lisa Marcos kasama ang dalawang technical guys. So yun yung ipapakita nila sa publiko. Oh, hindi totoo yung sinasabi ni Glenn Chong kasi bumoto kami pabor sa kanila. Pero yung 4, boboto pabor kay Smartmatic, whose terms will be expiring this time. So ang hindi tayo ma-surprise kung i-appoint sila sa ibang posisyon after the expiration of their term. Yun yung negotiation dyan. Ang nakikita ko dyan sa interview natin ngayon, mukhang babahan na naman ang alak sa ni Lisa. Ni Lisa Marcos. Mukhang babahan na naman ang alak kasi maglalasing na naman yon at baka magpulburon dahil sasabihin na naman, sino na naman ang nag-inform? Oo, sino na naman ang nag-inform sa atin? But anyway, ano ang dapat natin gawin? Dahil, ayan, na-expose nyo na ang plano nila sa October 17. So, anong message natin dito sa COMELEC? Actually, ma'am, mga kababayan, nakita ko lang doon sa post ni Frank Isaac na nananawagan siya na habang maghihiring kami, sila, and I suppose, papupuntahin nila ako doon, I'll make myself available kasi kung gusto niya akong tanungin tungkol sa affidavit, ready naman ako. Hindi ako tulad nitong Bado na mag-disclose tapos aatras. We will come to that one later. Hindi. Ang palagi kong sinasabi sa inyo mga kababayan, pag Glenn Chong buo ang loob. Pag Glenn Chong buo ang loob. Hindi ako aatras. Pag ginawa ko yan, paninindigan ko yan. Because that's the truth. Hindi ako aatras. Walang atrasan, mga kababayan, dahil nandito kami. Gumuho man ang mundo, hindi ako aatras. And I'm sure si Maharlika, si Miss Maharlika will not also do that. Hindi kami aatras. We will keep fighting for you and for everybody in this country. So binuking natin to, sinabi natin to, dahil kung sakali mangyari ang 3-4, alam nyo na, naunahan natin ng 4 na araw. Pero kung babaguhin, nila, nag-adjust sila. Nag-adjust si Lisa. Nag-adjust sila. Yes. Ma'am, mga babayan, pinine-tune ni Lisa yung kanyang playbook, yung kanyang online, yung kanyang casino, yung kanyang slot machine. Slot machine. So anyway, Attorney Glenn Chong, kababasa ko lang, actually kahapon nagbigay ng statement si COMELEC Chairman George Garcia na parang ang tapang-tapang ng kanyang binitawang salita. Ato ang sabi niya, mananagot ang mga kandidato para sa barangay at SK elections na sangkot sa premature campaigning at vote buying. You know, parang wow, parang akala mo, totoo talaga na you're fighting for illegality sa COMELEC. Anong nakikita mo dito? Bakit siya nag-focus dito sa mga minor issue, which is importante din sa election na parating? Tama kayo, ma'am. These are minor issues. Although, let us be clear, we do not condone vote buying. No, True. We do not condone vote buying. We do not condone premature campaigning. Dapat sumunod tayo kung ano yung batas. In that regard, tama si George Garcia. Pero there is an inordinate focus. Ito yung term, inordinate focus dito sa mga violation na to, na ang culprits are the candidates. Parang ang kandidato ang iniipit nila. Hindi nyo ba nakita yung panggagago ni Smartmatic sa buong sambayanan Pilipino? In terms of vote buying, buti na lang, I'm not saying that I'm condoning vote buying. Buti na lang, ang vote buying napupunta sa tao na bibili ng pagkain, natutustusan yung pangangailangan niya. Kaysa ibigay mo ang suhol kay Smartmatic. Magkano ang suhol? 100 million ang congressman? Samantalang ang binibigay mo sa botante, malaki 1,000. 1,000. Huhulihin mo. Inordinate focus on the ordinary Filipino for a mere 1,000. Samantalang si Smartmatic, 100 milyon sa congressman, 200 million sa senador. Diyan mo makikita, mga kababayan. Kaya nakafocus sila doon because they want your attention to be focused there para malihis yung issue na ang bigger vote seller si Smartmatic. Si Smartmatic ang bigger culprit. Napakita na namin yan sa inyo ni Maharlika last time.
yung smoking gun, it's over there. Yung maraming papel na pinakita ko na tinake down ni Facebook. Siguro hindi Lisa Marcos cannot face the fact na merong ebidensya, smoking gun laban kay Smartmatic. So itong focus na to, inordinate focus sa mga maliliit. You know why, mga kababayan? Dahil ang botante, pag tumanggap ng vote buying, or kung ako, tumanggap ng vote buying, 1,000, walang cut si Smartmatic. So walang cut si Comelec. Pero kung doon ka, ang politiko babayad kay Smartmatic, may cut si Comelec. Because they are the partners in crime. Tandem yan. Yes. Hindi mangyayari na makapandaya si Smartmatic na hindi kasabwat si Comelec. Tingnan nyo. Nakasuhan si Andres Bautista for panunuhol. Sino nanuhol? 4 na key officers ng Smartmatic. Hindi ba sampal yan sa mukha ng mga taga-Comelec? Huwag na nating isama ang mga janitor dyan, ang mga lowly employees kasi wala silang kinalaman. Mga gwardya. As a matter of fact, yung mga gwardya dyan, sinabihan pa ako. Imagine nga yung gwardya sa Comelec. Dati sinabihan ako, sir, ituloy mo yung laban, sir. Wala kaming magagawa na dito kami nagtatrabaho. Pero gusto namin ilaban nyo ang aming boto. You see? Right in their own turf. Hindi, nakikita nila yun. Nararamdaman nila yun. Sabi na, hindi namin kayang lumaban kasi dito kami nabubuhay. Pero gusto namin na maging malinis yung eleksyon. And we see you as the only person na mapagkatiwalaan namin na ilaban ninyo. Panahon yun ni Brillantes nung papunta-punta ako pabalik-balik sa Comelec. So, you see, kahit yung nagtatrabaho sa loob ng Comelec, they desire a better election system. Wala lang silang magawa. Kasi kung if they will talk, sila yung unang lalabas sa Comelec at wala silang trabaho. Kaya I will only say this, yung mga gwardya, yung mga janitor dyan, yung lowly employees ng Comelec, walang problema yan. Itong mga direktor, yung mga nasa taas, ito yung mga kakonsabo ni Comelec. I mean, ni Smartmatic. Yeah. So, yes, grabe. Kaya mga palangga, abangan natin sa October 17 ang desisyon ng Comelec to disqualify Smartmatic. Hindi pa, ma'am. Hindi pa po desisyon yun. Hearing pa lang yun. Hearing pa lang. Sorry. Hearing pa lang yun. Yeah, I mean, yung desisyon nila kung paano nila ipapaboran ang Smartmatic. Yeah. You're right, brother. Baka magkatotoo yung 3-4. Baka magkatotoo yung 3-4, kaya unahan na natin. Pero hearing pa lang yan sa October 17 at baka may pupunta na naman doon sa labas ng Comelec at mag-prayer rally. At least maipakita natin sa Comelec. Yeah, bakit hindi? Mas maraming yun. Yeah. Attorney Glenn Chong, sana sumama, forward. Ma'am, sana sumama na si President Duterte dito. Ayun, papunta na nga ako doon. Attorney Glenn, papunta na ako kay Pangulong Duterte. So, mainit ngayon ang gusto sa kanya dahil nag-open up na si Pangulong Duterte sa pagka-dismaya niya sa pagsisingle out kay Sara sa pagbakbak sa social media. Which is very obvious. Yeah, and sa ng mainstream, questioning the intelligence fund o confidential fund ni Sara Duterte. Pero yun nga, siya lang talaga ang binabakbakan, kaya ang Pangulong Duterte ay nagalit na dito, particularly kay Martin Romualdez, dahil syempre alam naman ni Pangulong Duterte yan. Kung may puting ahas ako, may intel ako, meron din siya. What is your point about it? What is your view about it? Actually, ma'am, mga kababayan, malinaw naman, they're singling out Sara Duterte as if siya lang ang tumanggap ng or gumamit ng confidential funds or intelligence funds. As I've said before, by its nature, confidential funds and intelligence funds are not demons per se. Pero dito, dinidemonize nila si Sara Duterte, the Vice President, and the one legitimately elected. I'll make clear about that. Kasi sigurado ako, yung 32 million niya, totoo yun. Yung kay Bongbong Matic, may dagdag yun. Ulitin ko, nanalo man si Bongbong Marcos, but I do not believe it is 31 million. Mababa yung boto niya dahil matibay ang kalaban, si Leni Robredo. Hindi ko sinabing nanalo si Leni Robredo.
Yes. Yung kay Bongbong Marcos, mas mababa yung boto niya. Dinagdagan yun para umabot malapit sa kay Sara. Because kung mataas yung boto ni Sara Duterte, mababa si Bongbong Marcos, being a weak person at that, baka hindi siya mag-last ng 6 na buwan. So that's why they have to, kumbaga, iangat nila para people will look up to both of them as leaders. Otherwise, kung si Sara ang 32 million at si Bongbong Matic ay mababa, he will be simply ignored and disregarded. And being weak, double whammy na yan. So, itong pag-single out nila kay Sara, this is more of a demolition. And it's very clear, it's a demolition job. Tingnan po ninyo mga kababayan. Magkano ba ang confidential and intelligence fund ni Sara na they are making a circus out of it? 125 million. Wala pang, together with the Office of the President and the Department of Education, 650 million compared to Hindi ma'am. Romualdez. Hindi ma'am, yung ano yan? Ma'am, yung 625 million, yan yung nasa budget. Yan yung nasa National Expenditure Program. Para sa susunod na taon. Pero yung 2022 ang pinag-uusapan natin. Let's put that in context. Yung 2022, magkano ba ang kay Sara? 125 Tama. 150 million. 150 million. Okay, sige, 150 million. Magkano ba ang ginastos ni Bongbong Marcos sa Confidential and Intelligence Fund? Ang sabi ng Commission on Audit, 4.5 billion. 4.5 billion ang ginastos ng Office of the President sa Confidential and Intelligence Fund. But because hati yung term na yun, 6 months kay President Duterte, 6 months kay Bongbong Marcos, we do not know exactly kung magkano. Kasi hindi naman sinabi ng COA. Basta 4.5 million, which is actually kind of misleading. No, kind of misleading yung balita na yun. Office of the President spent 4.5 billion in Confidential and Intelligence Fund. Dapat klinaro yan ng COA. Magkano ba ginastos ni President Duterte at magkano ba kay Bongbong Matic? Oo. Kasi kung assuming 4.5 billion, di 2.25 yung kalahati kay Bongbong Marcos, most likely. 2.25 billion pesos ang ginastos ni Bongbong Marcos sa Confidential and Intelligence Fund. Yung kay Sara, 125 million, kapiranggot lang yun. Barya-barya lang yun sa 2.25 billion na ginastos ng Office of the President under the 6 months of Marcos. O bakit hindi? Nawala si Atty. Glenn Chong. Mukhang tinanggal ni Lisa Smugs. Nawawala ka, brother. Bakit hindi? Tinanggal ni Lisa siguro kasi punta na tayo doon sa Confidential Intelligence Fund. Kaya nga, tuloy lang, Atty. Glenn. Mga kababayan, tingnan ninyo, 2.25 billion. Most likely, kasi hati yun hati kay President Duterte, hati sa kaya, 6 months sila. 2.25 billion yung sa Office of the President under Marcos Jr. compared to 125 million kay Sara Duterte. Kapiranggot lang yan, barya-barya lang yan. You should be asking this president who was seated by Smartmatic, proclaimed by Smartmatic, kung saan napunta yung 2.25 billion. It's not fair na i-crucify mo si Sara Duterte for 125 million. Klaruhin natin. It's not fair na i-crucify mo si Sara Duterte for 125 million in Confidential and Intelligence Fund. Hindi mo tinatanong tanong man lang yung 2.25 billion ni Marcos Jr. And kay Romualdez also na 1.6 billion. 1.6, imagine, yung pala yung pinost ni SAS, 1.6 billion, yung Unbelievable Gentleman ba yun? 1.6 billion. Now you see mga kababayan, bakit si Sara lang ang krinusipay ninyo? Bakit hindi nyo tinanong si Martin Romualdez at si pinsan niya, si Marcos Jr., na bilyon yung sa kanila? So you see, yung target, ang target si Sara Duterte para sirain, para siraan sa harap ng publiko. Now, ito para naman, dito tayo sa mga sumisipa. Para sa pangarap ni Tambaloslos sa 2028 yan for presidency. Yun kasi yung dream job niya, brother. Ma'am, hindi. Si Tambaloslos ay player lang. The planner is Lisa Marcos.
You have to We look all at know the that. 2034, yung anak niya. So si Martin Romualdez, seat warmer lang yan for 2028 to 2034. Seat warmer lang. Hold the fort. Hold the fort until Sandro Marcos becomes qualified to run for president. Kasi siya naman ang i-anoint ni Smartmatic kung nandyan pa yung mandarayang yan. So, si Lisa ang nagplano niya. Si Martin is just a player, seat warmer. So, kung titingnan mo, sino ang ultimate responsibility? Saan mo ituro yung ultimate responsibility dito sa paninira kay Sara Duterte? The planner, not the player. Yes. Sinabi ko na yan. Yes. Actually, sinabi ko na yan before na si Lisa lahat ng utak niyan. Ay, nako. Kaya nga, nagalit na si Pangulong Duterte. Kaya mga kababayan. Bakit si Sara lang? Kababayan. And also, Attorney Glenn, nangihingi si former President Pangulong Duterte ng audit sa lahat, not only for Romualdez, but sa lahat sa Congress and Senate. Yan. Makikita. Let's dito muna tayo ha, mga kababayan. Don't miss the picture. Don't miss the bigger picture. Si Tambaloslos, player lang yan. He's just a pawn in the overall chess game of Lisa Marcos. Ang ultimate goal is maging presidente yung anak niya sa 2034. Kaya hindi niya bibitawan ng Smartmatic. The only way makawala ang sambayan ng Pilipino sa sakal ni Lisa Marcos is matanggal si Smartmatic. That's the end game for us. Para makawala tayo, we will be liberated forever from this type of people, this type of politicians. Now, yung sinabi ni President Duterte na liquidation, ang gusto kong makita dyan, ma'am, mga kababayan, yung insertion, kung ganito ha, insertions. O kasi, yung DBM magsasubmit yan ng National Expenditure Program. Ito yung budget. Makapal yan, ganyan kapal. So, isasubmit niyang National Expenditure Program, bawat congressman bibigyan yan ng kopya. So, syempre, ito yung basis ng budget deliberations. Now, dito, pwede kang mag-realign ng mga pondo. Kung ikaw ang speaker, realign mo yan. Huwag tanggalin mo yan dyan, lipat mo dito. Unprogram expenditures or whatever. Tapos, meron sila mga insertions dyan. Sisingit nila yan dyan. So, yung ibang budget, madadagdagan dahil insertion yan. Insertion na ni congressman. Ako minsan, humingi ako ng insertion. Pumunta ako kay speaker, hindi itong speaker na to. Pumunta ako kay speaker, so humingi ako, sabi ko, sir, gusto kong bumili ng 3 mobile clinic. Kasi at the time, nag-medical mission ako araw-araw, ginawas congressman. So gusto kong bumili ng 3 mobile clinic. So isang mobile clinic lang ang kaya ng PDAF ko. So sabi ko sa kanya, si Nograles yun. Si Nograles, I remember. Sabi ko, boss, in-explain ko sa kanya na gusto kong bumili ng 3 mobile clinic kasi yung una kong mobile clinic, yun yung sa PDAF ko. Hindi kaya kasi 10 milyon. Yung isang mobile clinic ko, may dental section yun, tapos may x-ray, tapos may section dun sa gitna for maternity. Maternity check-up. Kasi ayoko naman yung nanay niya check-upin mo sa labas, maselan yun eh. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba sila kadesidido na sampahan ng kaso si former President Rodrigo Duterte na talaga naman kung hindi sila guilty ay hindi nila papansinin ang banat at isinisiwalat ni Tatay Digong. Ngunit makikita natin na may katotohanan nga ito dahil kakasuhan nga si Tatay Digong at pinag-iinitan nila lalong-lalo na ang Smart Magic na ito. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.